Kamusta sa inyo lahat mga kaibigan? Kasama nyo ulit si Via at nagkakagulo kami dito sa G-Wagon. Ganap naming naibalik at na-restore ang makapangyariang G-Wagon na ito. At ngayon, pwede na ulit itong gamitin sa kalsada. Nilinis talaga namin ang loob ng kanyang sasakyan. At saka, habang nililinis namin ang loob, nakita namin dito ang folder na ito. Hindi naman mahalaga yan. Tingnan mo kung paano ako magmaneho ng G-Wagon. Woohoo! Nakakita ka na ba ng turnout gamit ang G-Wagon ha? Hindi pa? At ano pa yun? Tingnan mo. Oh, ganito na. Ako na ang pinakadelikado sa lugar namin. May G-Wagon na ako ngayon. Via! Paano kung ngabulin tayo ni Lolo? Bakit niya tayo hahabulin? Paano kung babiin niya yung G-Wagon? Wala siyang gugustuhin. Wala siyang pakialam. Pininturahan na natin ng buo. Binago pa natin. Grabe yung mga ginawa ko dyan. Astig talaga. Tingnan mo, ang astig ng galaw na to. Pero parang sketchy pa rin ang lahat ng ito, Via. Wala akong pakialam. Ayos lang lahat. Nakakaintriga, ano kaya talaga ang nasa loob nito? Mga luma lang na dokumento to na nahanap namin sa G-Wagon na yon. Pakinggan mo. May mga technical na guhit talaga dito. Tumahimik ka muna, hindi naman mahalaga yan. Titigil tayo saglit, ikukwento ko sa mga subscriber paano namin inayos ang G-Wagon. Hindi, puro mga nakakatakot na litrato at mga diagram pa lang dito. Sobrang nakakatakot talaga lahat. O taga baryo, lumabas ka muna. Huwag mo akong istorbohin sa pagkuha ng video. Lumabas ka ng sasakyan. Hindi bumubukas pinto ko. At huwag mong ipansasabi ito kahit kanino. Tikom ang bibig mo. Na yon, palalayain na kita. Sige na nga. Isang tabi mo na ang folder mo, hindi na kailangan yan. Lumabas ka ng kotse, magre-review tayo ng G-Wagon natin. Itapon mo na yan. Sobrang saya ko na ngayon may G-Wagon na ako. Totoo, parang pangmasama, astig. At pakiramdam ko parang ako isang bigatin habang nagmamaneho ng sasakyan na to. Tulad ng naalala ninyo sa nakaraang episode, hindi siya ganito. Luma siya, kalawangin, parang pulis, at hindi maintindihan, marami kaming ginawa dito. Una naming nilinis ng maigi. Tinanggal ang taniladang dumi. Tapos syempre, inayos namin ang kalawang. Bumili kami ng mga bagong repair panel at kinabit namin dito ang mga bagong side seal. Pinalitan ko rin yung mga pangit na puting pinto ng mga bagong bago. Tingnan nyo, ang ganda ng takbo ng mga bagong pinto ngayon. Oo, ang sarap ng tunog. Via, halika dito. May kailangan akong sabihin sa'yo. Itong Gelik, obra maestra talaga to. Totoo, may dating siyang parang gangster, ramdam mo talaga sa kanya. Na yon, itong Gelik parang bago na talaga, parang galing sa showroom. Tingnan mo, ang kakaiba ng loob, di ba? Ang ayos ng lahat dito. Wow. Oo, sa loob ng sasakyan, nakita namin itong kakaibang folder. Mayroong napakaibang bagay dito, para mga blueprint ng lumilipad na bukangka. O taga baryo, tanga ka ba? Tumahimik ka at huwag mo akong gambalain habang kinukunan ko ang video. Mga folder. Basura lang yan mula sa lolo mo. Mga lumang dokumento. Oh, umalis ka na dito. Layas. Tingnan nyo, ito ang harap ng Gelik na yon. Oh, may mga detalye dito. Ano ang issue? Halatang luma agad ng grill at isa lang talaga dito. Kasi dito, yung pangalawa natanggal na. May mga butas pa dito ng bala. Kasi yung lolo niya, medyo siraulong kriminal. Kung hindi nyo pa alam ang nangyari, panurin nyo yung video sa suggestion. Ito ang natira. At kami ng mga tropa ko ang mag-aayos nito. At itong G-Wagon ay magmumukhang parang bagong-bagong Brabus AMG G60. Tatlo astig na ideya, di ba? Taga baryo. VIA, hindi ko alam pero dapat mo talagang makita ito. Engineer ka, tiyak mo maiintindihan. Ano bang dapat kong maintindihan dito? Bakit ko pa kailangan tingnan to? Mga papel lang naman to. Yung lolo ko nagtrabaho sa KGB, ganitong bagay ang ginagawa niya, gets? Sira ka talaga, taga-probinsya. Sabi niya, nagtrabaho raw sa KGB ang lolo niya. Ang KGB parang secret service. O parang Men in Black, parang ganun. Tanga ka. Di ba yung sa'yo dati gangster nung dekada 90? Pero gangster siya. Yun yung gangster niyang Gelik. Ninakaw namin yun sa kanya. Hindi mo kasi gets, pagkatapos na yon, KGB ang nagpadala undercover. Ibig sabihin, yung lolo mo ay undercover agent na gumagawa ng kung ano-anong hindi maintindihan. Mga makina, mga turbina, ewan, parang kung ano lumilipad na kalokohan, hindi maintindihan. At kaya siya naging undercover, naging bandido. Oo, ginawa siyang bandido ng KGB bilang undercover. Paalala lang, sa totoo,
tumakas ang lolo mo sa mental hospital. At posible na itong mga blueprint ng lumilipad na tinapay, siya mismo ang gumuhit. Sige na, grabe naman, tama ng satsap. Tara na sa base mga tol. Itapon mo na yan tapos tingnan natin ang G-Wagon kung paano ito gumagalaw at ano pang astig gawin dito. O yan, dumating na tayo sa base, mga tol, pinakiusap ko, nilinis nila, inayos lahat ng maayos. Pero ngayon, syempre, mas kita na yung mga sira. Sabi ko sa'yo, lumabas ka dito, may sakit ka or may nahanap kang dokumento. Kita mo, may mga sira dyan. Oo, paunang pintura lang ilagay namin. Mga tol, huwag kayong magalit. Kasi sabi ng lahat doon, pangit ang pagkakapintura. Oo, kita naman na may hindi tugma sa kulay at iba pa. Layunin naming mabuo ito kahit paano, kaya gusto kong marinig opinion nyo. Sa tingin nyo, alin ang mas astig? Ang M3 ko entry competition mabangis, galit naman ba, malakas, 500 at 10 kabayo, bagong katawan. Dito ko siya ipinarada, kasama ng iba pang gamit. Huwag mo na lang kunan o ipakita yan, na parang ang ayos ng lahat sa akin. Siyempre, siyempre. O kaya itong gelik na ito, medyo bulok na, pagod na rin. Peke pa ang emblem. Naiintindihan ko lahat pero hanggang ngayon, gustong gusto ko pa rin ang manibela na ito. Astig talaga, dami pang features. Oh, operator, tara, samahan mo ako sandali. Mga 2 minuto lang. Tingnan mo lang itong mga dokumento. Ang dami nila dito. May mga drawing, mga eskema. Hay naku, lumilipad na van. Lahat ito ay kahina-hina at nakakatakot. Paano kung ang talagang kailangan ni Lolo ay hindi ang Gelek, kundi itong mga dokumentong ito na nahanap natin sa Gelek? Baka ito ang hanap niya. Bago naging kriminal ang lolo ko, nagtrabaho siya sa KGB. Kaya posibleng lihim ang mga materyales na ito. Paano kung bumalik siya para kunin ito? Delikado tayo. Tapos, ayaw pa akong pakinggan ni Via. Nandito, lahat ng dokumentasyon tungkol sa lumilipad na van, mga equation, statikong katatagan, indikador na paglihis sa kurso, litrato, pati mga siyentipikong Soviet at bagay na parang jet o reaktibo. Ano na naman ito? Bakit hindi mo kinukunan ng Gelik review ko? Puro papeles ka? Hindi, Via, tingnan mo. Napakaseryoso at mahalaga ito. Bilisan mong pulutin ng mga papel na yan. Sige, ilabas mo na lahat yan. Lahat. Kunin mo na yan. Darating si Lolo. Siguradong yari tayo kapag di mo ako sinunod. Nasaan ang briefcase mo? Eto, ilagay mo yan. Lumabas ka na. Mama pare, sabihin niyo sa kanya. Tara na. Itapon mo yan agad-agad. Sige, tapon mo na yan. Sige, magre-review na tayo ng G-Wagon. Kaya itapon mo na yan. Dali, ilagay mo na yan doon. Uy! Sandali! Tumigil ka! Ha? Lolo mo na naman ba yan? Hindi naman ako yon. Ano? Huminto ka! Via! Hayop ka! Huminto ka! Ay. Palala ng palala ang mga armas niya sa bawat pagkakataon. Sabi ko, mahanap niya tayo. Tigil bata! Tigil! Huwag kang gagalaw! Ayos lang. Sige. Anong ginawa mo sa G-Wagon ko? Ha? Anong ginawa ko? Ayos lang. Pangit ang pagkakapintura mo! Binabaan mo pa ng parang katawa-tawa! Hindi. Maayos naman namin pininturahan yon. Lolo, patawarin mo siya. Hindi namin sinasadya. VIA! Dapat noon pala natapos na natin yon. Pakinggan mo ang apo mo. Huwag mo akong tapusin. At ikaw naman, Apo, isa kang traidor. Oo, traidor siya. Halos mapatay niya ako. Lolo, makinig ka muna. Kalma lang, ayos lang ang lahat. Hindi ka namin isinumbong sa pulis o ibinalik ulit sa mental hospital. Mag-usap tayo, pwede ba? Ikaw, tumahimik ka. May pananagutan kayo sa akin sa G-Wagon at sa paghampas mo sa akin ng troso. Lolo, patawad po, pakiusap, huwag kang bumaril. Oh, ano yan itim na folder na hawak ninyo? Simpleng folder lang yan. Nakita niya sa G-Wagon. Sige, nabasa niyo ba? Tiningan naglaman yan. Ako, wala akong nakita, hindi ko talaga tiningnan. Buo pa yon, siya lang ang nakakita. Siya ang nagbasa ng lahat. Alam niya talaga lahat. Lahat. Ako hindi. Ni isang letra hindi ko nakita doon. Hindi ko alam kung anong folder yun. Ganito ang sitwasyon. Ganito, Via, magkasundo tayo. Kukunin mo ang aking G-Wagon. Oo. At ibibigay mo sa akin ang apo ko at ang folder na yan. At ang G-Wagon kapalit ng taga-baryo at itong folder niya. Oo, at kakalimutan natin lahat na nangyari sa pagitan natin. Hindi mo ako kilala, hindi kita kilala. Oh, syempre yan ang desisyon. Umalis ka na ngayon. Halika dito, Chispan. Mag-uusap pa tayo. Ayos, hawak ko ng mga susi ng G-Wagon at nasa loob ang lahat ng dokumento. Kukunin mo ang taga-baryo tapos na tayo.
Magkamayan na bilang mga bandido. Oh, ayos na. Kanya-kanya na tayo. Tapos na. Hindi mo ako kilala. Hindi rin kita kilala. Wala akong maalala, wala akong alam. Taga-baryo, paalam. Tara na, apo, sabi ko. At ibigay mo na sa akin ang folder. Mananagot ka pa sa troso sa akin. Hindi masyadong naging maayos. Pero lolo niya naman, walang gagawing masama sa kanya, tama? Nakakakaba naman, parang natatakot ako. Sige na nga. Tara, umalis na tayo dito. Mukhang swerte ko ngayon, no? Isipin mo, nakipag-ayos pa ako sa matandang gangster at nakuha ko pa ang gilanduwagin. At kapalit, puro walang kwentang papel. Tapos si Leshka pa ang naibigay ko, 'di ba? Ayos lang naman siguro si Leshka, 'di ba? Wala namang masamang mangyayari sa kanya. Lolo niya 'yon. Ano bang gagawin sa kanya nun? 'Di ba? Ayos lang naman siya, 'di ba? Oh, apo, ano bang nagawa mo? Lolo, balak mong barilin si Via. Hindi ko pwedeng hayaan yon. Eh ano, nasaan na VIA mo? Ipinalit ka niya sa isang dupetosin na geli. Pero dapat ko siyang tulungan. Sino ang tutulungan mo? Nasaan na ngayon ang BIA mo? Nasaan siya ngayon? Ayos lang lahat, sigurado ako. Pakinggan mo ba niya? Ganito ang sitwasyon. Naalala mo nung inayos at nirepair natin yung gelik? Oo, nangyari ngayon, oh. Tapos ayun, dumating yung siga, siya pala yung may-ari ng gelik na yon. Kasi 'di ba nahanap ko yun sa gubat. Matanda na rin naman siya, di ba? Hindi na siya magtatagal. Ayun, dumating siya, tinutukan ako ng shotgun. Tapos sabi niya, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Sabi niya ganito, bibigyan kita ng G-Wagon, kapalit mo naman si Aleshka. Naalala mo, yung taga-baryo? Oh, isinumbong mo ba siya? Oh, isinumbong ko siya. Oh, tama lang yan. Oh, sa tingin mo? Oo, syempre. Ayos lang. Huwag kang magalala. Parang G-Wagon kapalit ng tao. At yung taga-baryo doon, oh. Ano sa tingin mo? Sinabi ko na agad na kailangan siyang tanggalin. Oo, ano? Baka turuan siya ng leksyon ng lolo niya ngayon, di ba? Ang sama ng kaibigan mong si Via. Hayaan mo na lang siyang makasikaso ng G-Wagon niya. Sandali! Numuot ka na! Tininyan mo ba ang laman ng maleta? Mga dokumento, nakita ko rin ang mga litrato. Mas mabuti sanang hindi mo ginawa yon. Napakamakapangyarihan at nakakatakot ang mga tao mumahabol sa maletang yan. Sobrang delikado nila. At anong mangyayari, Lolo? Anong mangyayari? Alam mo na rin, apo. Yan din ang mangyayari sa'yo na yon. Hindi! Tumayo ka! Punta tayo sa gubat! Mo at pakinggan mo. Kung ikaw ang nasa position ko, ano ang gagawin mo? May pagkakataon kang ipagpalit ang tao sa G-Wagon. Ano ang pipiliin mo? Ang G-Wagon o ang tao? G-Wagon. Ganon din ang ginawa ko, pero parang kinukonsensya pa rin ako. Ayos lang yan. Kunin mo na ang G-Wagon. Kinuha ko na. Tama lang yan. Tama lahat ng sinasabi. Pero sigurado naman tayong hindi niya siya sasaktan, papaluin o papatayin, 'di ba? Anong klaseng lugar ito? Dito kay Lilibi, apo. Lolo, huwag po, pakiusap. Patawarin mo ako. Ayan, naiwan pa nga ang pala ako. Kunin mo, manghukay ka, sabi niya. Ano ba, huwag po, pakiusap. Kunin mo, maghukay ka. Sige na nga. Oh, magsimula kang maghukay dito. Gaano ka katangkad? 175, Lolo. Heto. 1, 2, at hanggang dito ka maghukay. Sino ba namang naghuhukay ng ganyan? Tumayo ka at maghukay ng maayos habang nakatayo. Maghapon, tayong magkasama at maghuhukay. Mas malalim pa, mas malakas pa. Lolo, bakit naman po? Para sa lahat, abo. Pinantaksilan mo ako. At si Via, pinagtaksilan din ako. Tinulungan ko naman si Via. Pero siya, pinagtaksilan niya ako para lang sa bulok na G-class na yon. Tumahimik ka na. Maghukay ka na mas mabilis. Nakakainis kasi, hindi ko alam, kahit sabi ng mga tropa ko ayos lang, parang may bumabagabag sa akin at parang mali nga lahat. Oh, magsulat kayo sa mga komento. Paano nyo gagawin kung kayo yon? At tama ba ang ginawa ko? O mali talaga? Ano yan? May mga papel na nagkalat. Antas ng pagtaas ng presyon sa makina. Ito pala yung mga drawing ng baliw. Paano kung totoong lahat ito? Paano kung hindi ito mga drawing ng baliw? Paano kung totoong lumilipad na bukangka ito? Kunay na jet na bukangka na may jet propulsion. At lahat ng ito ay hindi katang-isip ng baliw, kundi totoong mga lihim na dokumento. Sabi nung Prombi, ang lolo niya ay taga KGB. Sa tingin nyo, totoo ba lahat to o hindi? Itong mga drawing na to, lahat nan to. At marami pang ibang dokumento na hawak ngayon ng lolo.
Naalala nyo ba kung paano siya nagulat? Paano siya nag-react nang makita niya yung maletang yon? Hindi naman talaga tungkol sa G-Wagon ito, kundi sa mga dokumentong ito. Kinuha niya si Leshko dahil pinag-aralan na niya ang mga dokumento. Samantalang, ako ngayon ko palang tinitingnan. Paano kung totoo ngang may lumilipad na bukangka? Paano kung ang lahat ng sikreto sa mga dokumentong ito ay humantong sa atin sa lumilipad na bukangka? Kung ganon, mapapahamak si Leka. Nakita niya ang mga lihim na dokumentong ito. Ako rin, nakita ko rin yan ngayon, hindi lahat totoo. Sandali lang, hindi ko alam. Kailangan talaga nating malaman ang lahat ng ito. Si Leka ay kinuha ng dating KGB na bandido. Hindi ang Gelendwagen ang pakay niya. Hindi naman talaga ang Gelendwagen ang gusto niya, kundi ang mga dokumentong ito. Kaya niya agad ibinigay yon. Kailangan ko ng pisara at plano. Magdodrawing ako. Mukhang magkakaroon ako ng bagong investigasyon. Ihanda niya na ang pisara para sa akin. Bakit mo kailangan ng binte? Tatanggalin ko ang aking prosthesis at gusto kong subukan itong isa. Susubukan ko lang, baka mas komportable ito para sa akin. Sige, Tara. Simulan na natin ang ating investigasyon. Maraming nakakakilala sa akin ang nagsasabing baliw ako o may tupak. Pero tingnan muna natin ang mga katotohanan. May isang matandang lalaki na may-ari ng Gelendwagen na natagpuan natin. At inisip nating isa siyang bandido mula dekada 90, di ba? Pero yun lang ang una nating naisip nang makita natin ang Gelek. Pero paano kung lahat ng sinabi sa atin ng taga-baryo kanina ay totoo? At ang matanda ay talagang naging lihim na ahente ng KGB. At merong lihim na proyekto ang KGB. Lumilipad na buhangka. Siyempre, ito ay lubos na misteryoso. Walang sinuman ang dapat makaalam tungkol dito. Maaring ang lolo ang nagtatrabaho sa proyektong ito. O ginagawa niya ang lahat para manatiling lihim ito. Pero gaya ng alam natin, masama ang kinahihinatnan ng mga lihim na ahente. Pinadala ng KGB si Lolo sa mental hospital para walang maniwala sa kanya. Para walang makaalam na may totoong lumilipad na buhangka. At kahit may mag-isip man tungkol dito, walang maniniwala kay Lolo. Dahil nasa mental hospital siya at ang lumalabas, ang tanging pag-asa ni Lolo na marehabilitate at muling paniwalaan siya ay itong mga dokumentong ito. Ikwento ang buong katotohanan. Ang tanging pag-asa niya para maligtas ay mahanap ang mismong lumilipad na buhangka na iyon. At kung totoo nga ang lahat ng ito, gagawin niya ang lahat ng kinakailangan. Gagawin niya ang lahat para malaman lang ito ng mga tamang tao. Alam din ito ng taga-baryo, apo niyang si Aleshka. Lintik, mukhang hindi talaga magandang sitwasyon. Ibig sabihin, si Aleshka ay hadlang sa daan ng lolo. At siya lang ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya sa kanya. Lintik. Ihulog mo ang pala, sabi ko. Bakit? Lumuhot ka. Yunat mo ang mga kamay mo sa harap at huwag mo akong biruin. Baka hindi pa huli ang lahat? Lolo, wag na po. Huli na po. Tumahimik ka na. Narinig ko na ba kahit minsan ang ganitong linya? Dalhin ang sikreto hanggang hukay. Hindi. Huwag po, pakiusap. Sige, abo. Huling salita. Si Via, gago. Samayan ako sa'yo. May ilang kakilala ko na marunong sa iba't ibang uri ng avionics, aviation, mga turbina at iba pa. Hindi lahat ng lugar ay kayang gumawa ng ganitong mga bagay. Napaka-komplikado at napaka-compact ng mga mekanismong ito. Lumilipad na bukangka, totoong kakaiba ito. Sa madaling salita mga pare, pwede ako magtanong-tanong at mag-aral ng impormasyon mula rito. Baka dito natin makita kung anong institusyon ang nagtipon, anong nangyari, anong datos at selyo ang nandito at abupe. Sa madaling salita, pwede kong gamitin ang mga dokumentong ito bilang bahagi ng investigasyon at subukang mahanap ang lumilipad na bukangka ng mas mabilis kaysa kay Lolo. At doon, pwede nating mailigtas si Alyoshka. O kaya, ewan ko, manatili na lang kaya sa G-Wagon, hayaan na lang ang lahat at kalimutan na ang tungkol sa lumilipad na bukangka na yon. Baka naman hindi talaga totoo lahat to at katang-isip lang ng isang baliw. Hindi ko alam kung ano ang tamang gawin. Pero kung talagang umiiral ang lumilipad na bukangka, grabe, parang science fiction na yon. Isang malaking pagbabago yon. Nagbabago talaga ang lahat kapag ganon. Ihambing mo ang Gelendwagen sa lumilipad na bukangka. Kahit anong lumilipad na sasakyan, parang science fiction na. Ako lang, ang magiging nag-iisang tao sa mundo na may lumilipad na SUV. Ang astig nun, gawin natin. Kung gusto nyo ang ideyang to,
Siguraduhin mag-comment kayo tungkol dito. Kapag nakakuha tayo ng 10,000 like sa video na to, magsisimula ako ng investigasyon. Susubukan kong hanapin ang mismo lumilipad na jet na van at sabay na iligtas si Alyoshka. Pero kung hindi naman kayo interesado, hayaan na lang natin kung anong meron ngayon. Mananatili sa akin ang Gelänwagen at ang mga papeles na ito ay hindi dapat makita ni Numan, gaya ng bili ni Lolo. Walang dapat makaalam dito. Nasa inyo lahat mga kaibigan. Siguraduhin mag-iwan kayo ng mga komento, mag-like at sabihin niyo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. At syempre, mag-subscribe kayo para hindi niyo ma-miss ang susunod na bahagi. Nakakainis, lumilipad na bukaan ka. Sa totoo lang, pinangarap ko na to mula pagkabata.